Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isa na namang napakagandang programa o pangako ng Pangulong Marcos Jr. na sana matupad. Kaya lang baka naman kaparehas yung nauna niyang mga pangako na napako. Okay, so gusto ko lang i-remind, meron tayong stock ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-9000-997. Limited ang stock kaya first come, first serve. First week of July ang delivery. Okay, dito sa balita. Sa Manila Times, ito yung pangako. Government to create 3 million jobs by 2028. Marcos. Wow! Sabi ko, sana totoo. Ang dami niyan, 3 million jobs na mabuo. O di, ang laking tulong yan sa mga Pilipinos. Okay, so, nagkaroon po ng 2024 National Employment Summit sa Manila. Tapos, nilaunch sa summit na ito, sinimulan ang programa na tinawag Trabaho para sa Bayan. So sa speech ng Pangulo, he called on the labor force to vigorously implement the plan for the trabaho para sa bayan. It is a 10-year roadmap for the greater employment generation and recovery. So ito yung kanyang exact word. In line with our priorities and the outcomes that we desire, and strategies stated in the Philippine Development Plan, the Philippine Labor and Employment Plan, the Strategic Investment Priority Plan, and the Workforce Development Plan, the Trabaho para sa Bayan Plan will be one of the driving forces to help create at least 3 million jobs by the year 2028. Okay. Ito. Ang gusto ng presidente, he wants quality jobs with special emphasis on ensuring workers' welfare, empowerment, competitiveness, and security in all sectors of our labor sector. Ulitin ko, napakagandang desire, napakagandang plano. Kailan? Ano sa tingin nyo? Is it attainable? Kaya ba? O parehas sa mga nauna? O ano yung mga nauna? Yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Yun ang pinaka-popular sa lahat ng pangako, sa lahat ng desire ng Pangulo. Mag 2 years na siya sa kanyang panunungkulan. Kumusta yung 20 pesos kada kilong bigas? Kung siya ang tatanungin, we are going there. Sabi niya, malapit na tayo. Oh, malapit na kasi I think baka nagsimula na nga eh. Nagbebenta na sila ng 29 pesos per kilo na bigas. Wow, palakpak naman yan. Kaya lang yung 29 pesos per kilo na bigas. Laon rice, old stock. Nakatikim na ako niyan nung bata pa ako. Yung narik rice. Nako, ang baho. Pagkain ng aso. Wala kaming magawa dahil binagyo kami. Nabaha yung lugar namin sa La Union nung
panahon yun, kumain kami ng mabahong rice na stock sa bodega. Yun po ang katuparan sa pangako ng Pangulo na 29 pesos per kilo nabubulok na NFA rice. Okay. So, ano pa yung mga pangako? Yung walang gutom. Nabasa ko sa opinion column sa Philippine Star, End Hunger in the Philippines by 2027 by Maricho Villanueva. Kalagay dito, noon pang third day of office ni President Marcos Jr. sa Malacanang, may nagtanong sa kanya na media. Ang tanong is, how he wants to be remembered at the end of his 6-year term. Anong gusto ng presidente? Ano yung legacy niya? At the end of his term, paano siya maalala ng mga tao? Ito, 3 days in office pa lang ha. So sabi ng Pangulo, nabigla daw siya, hindi niya napaghandaan yung ganong question. Nag-isip. Ngayon, mamaya, biglang nagliwanag yung sa kanyang puso't isipan. At ang naisagot niya is, wala nang gutom. Wala nang magugutom na Pilipino. Diyan pala nagsimula yan. Akala ko kasi, I think last year, may gathering. Parang nag-distribute siya ng mga agricultural inputs. Abono ba yun? Binanggit niya yan ang first time kong narinig sa kanya na sa bagong Pilipinas, wala nang magugutom na Pilipino. Sabi ko, nasyak ako. Wala. Pinag-isipan ba niya yun? Wala. Akala ko kung sinulat lang yun ng speech writer niya, yung pala is he firmly believes from his heart na gusto niya wala nang magugutom na Pilipino. Well and good kung ganun ang desire niya, mabuti, maganda, kapuri-puri kung yun ang desire niya. Dream. Ang tanong, kumusta? Magto 2 years na siya sa kanyang panunungkulan. Kumusta ang hunger? Kumusta ang kalagayan ng mga Pilipino? In terms of hunger, in terms of poverty. Mayroong survey. Okay? I don't know kung SWS ba ito. Yes, SWS na nag-survey. First quarter of 2024. Tinanong ang mga Pilipino, kumusta na ang kalagayan nila? Nagbago na ba for the better o nagbago na for the worse? Kumusta? 45% sa mga respondents nagsabi, why kausaban, why kalainan? Ano yan? Walang pagbabago as is where is. Kung gaano kami kahirap nung umupo siya, yun pa rin. 45%. Wala. Hindi nagbago ang buhay nila. Okay? And then, 25% sa mga sinorvey, nagsabi na, naging mas malala ang kanilang kalagayan. So, i-add mo 45 and 25. 70% walang nangyari. Lumala pa. Only 30% ang nagsabi na bumuti ang kalagayan nila. Well, okay naman yun. Kasi hindi mo naman talaga may pagkaila na may mga umaasenso. Kaya lang, sino yung mga bumuting kalagayan? Baka yung mga nakadikit sa gobyerno. Alam mo naman. Nako, may nagkwento sa akin na hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Nung panahon ng kampanya, mayroong mga tauhan, may mga sumuporta kay BBM. Kailang nag-solicit ng mga pundo. So nag-promise siya, okay, suportahan natin si BBM kasi gani-gani. Nag-promise na. Yung kaibigan ko, nagbigay kasi
naniniwala siya na baka mas maganda ang buhay pag si BBM manalo. Sabi ng kaibigan ko, halos 500,000 ang naibigay niyang tulong. Nanalo nga. Yung parang campaign leader ni BBM noon, nagtago na. Sabi ng kaibigan ko, yung nag-chip in, nag-contribute ng 500,000, galit na galit. Nakakuha na ng magandang pwesto sa gobyerno yung campaign leader na yon. Kailang wala na, kinalimutan na yung 500,000 na contribution ng kaibigan ko. Wala na. Na-scam ako, sabi na akin. Kaya wala itong administrasyon ito. Hanggang pangako lang sila. Sila lang ang yumaman. Wala na. Ganun. 30% bumuti. Yan na siguro yung mga padrino, mga kaibigan, mga campaign donors, mga milyonaryo. Yun, yung mga, alam nyo na, yung pinaghihinalang smuggler, kaya lang ginawang special envoy. Yun, yumaman, gumanda ang buhay. Yun na 30%. Kaya lang yung kawawang Pilipino, naghihirap pa rin. Lalo na ngayon, yung inflation, grabe. Pataas ng pataas ang inflation. Hirap na. Kahit yung mga kumikita, yung may sweldo, wala na. Hirap. Ramdam mo ang hirap ng buhay ngayon. Yung mga may sweldo, nahirapan. How much more yung mga isang tuka. So, ganito ba ang sabi ng Pangulo na maalala siya ng taong bayan sa kanyang nagawa na wala nang gutom na Pilipino? Is it attainable? Yung, di ba, nagkaroon sila ng awards night, yung wala nang gutom awards 2024. Inamin niya na 2 years na yung Global Hunger Index ng Pilipinas, yung score natin napakababa. I think 14.8 ang ating score. The lower the score, the better. Okay? Ang average sa Southeast Asia is 8.2, something like that. Yun ang average hunger sa katamtaman. Ang atin 14.8, that's moderately hunger. Nagugutom ang Pilipino. So, tama yung survey ng mga SWS, ng mga Pulse Asia na dumadami ang nagugutom na Pilipino. 2 years na siya sa kanyang panunungkulan. Wala pa rin pagbabago. So, nasaan na ang mga magagandang pangako? Bigay ng ayuda. Ang galing. Ito siguro ang he will be remembered. The President at ang pinsan niya na napakahilig magbigay ng ayuda. Nakakatulong ba yung ayuda? Maybe, band-aid. Kasi nagbigay sila ng 2,000. After 1 week, wala na yun. So yun ang gusto nilang, yun ang kanilang legacy. Ano ba yung legacy nila? The most troubled president. Tapos ito na nga, matapang na presidente. Bakit? Ang tapang, gigirahin niya ng China. Tapos, ito na, galit na galit ng China. Baka madamay tayo sa nuclear war. Dahil sa kanyang pagkiling sa Amerika, pinayagan niya mga EDCA sites na additional, pinayagan niya missiles ng Amerika nandito na nakatutok sa China. One of these days, binagsakan na tayo ng nuclear warheads ng China. Wala na. Yun, that is how Filipinos will remember the president. And then, 3 million jobs, I don't know, sana maging totoo.